ating Panginoon. Pero bagong lahat, tayo manalangin sa Diyos. Tayo ay yumuko at tayo dumalangin sa ating Panginoon. Amang Diyos, purihin ka, sambahin ka, O Diyos, sa hapon na ito. Ikaw pong siyang magturo. Give us wisdom, Lord, and use us mightily sa iyong gawain, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samudalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ngayon po ating pag-uusapan yung sinasabing puso ng Biblia para maunawaan natin pati yung ating mga kapitbahay, ang lahat ng may tenga nakakarinig ng kanyang salita. Roma 10:17, nagmumula ang ating pananampalataya sa ating pakikinig. Kaya kahit sila ay wala rito, alam po natin na sila ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Basahin po natin yung John 3:16. Basahin po natin. Ayan. Ano pong sabi ng ating Bible? Gayon na lamang ang pag-ibig ng ating Diyos sa sanlibutan na ito, kaya kanyang ibinigay ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Napakabuti ng kanyang salita. At ito ang kanyang pangako sa atin. Kahapon ay maraming nag-celebrate ng mga nagmamahal. Kahapon ay maraming mga tao ay mga nagmamahal ay kanilang pinakita ang kanilang pag-ibig sa kanilang kapwa. Ngayon ating pag-uusapan mga kapatid kung paano po tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan o paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay meron ng buhay na walang hanggan, yun namang iba, paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, ito yung ating pinakapag-asa. Ang buhay na walang hanggan, ito yung ating pinakananasa na makamit, sapagkat ang ating buhay sa lupa ay pansamantala lamang. Ang tunay na buhay ay doon sa kabilang buhay. At sa kabilang buhay ay meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sapagkat ang buhay natin sa lupa, lahat tayo mamamatay. Amen? Amen. Kahit mayabang ka, mahirap, babae, lalaki, lahat mamamatay yan sa buhay sa lupa, sa mundong ito. Pero sa kabilang buhay, ay meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong, paano tayo nagkaroon o magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Number one, ayon sa Book of John, ang sabing ganon, dahil sa pag-ibig ng ating Diyos. Dahil po sa pag-ibig ng ating Diyos, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig po ng ating Diyos, mga kapatid, ay hindi tulad ng tao. Ang pag-ibig ng ating Diyos, maging sino ka man, kahit anong kalagayan mo sa iyong buhay, ikaw o ako o tayong lahat ay mahal ng Diyos. Kaya nga ang kanyang gawain ay kanyang pinapahayag sa lahat ng tao. Wala siyang pinipilit. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng ating Diyos. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Diyos. Napakahalaga na malaman natin na mahal tayo ng Diyos. Kahit tayo ay naghihirap, kahit tayo may sakit, kahit ano ang ating kalagayan sa ating buhay, huwag mong isipin na hindi ka mahal ng Diyos. Mahal na mahal ka ng ating Diyos. Kaya nga, may gawain dito upang ipahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig
sa lahat ng tao sa lugar na ito. Amen. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tao dito. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay lagi siyang nag-i-invite. Anong sabi ng Isaiah 1:18? Anong sabi? Hali kayo! Tumatawag ang Diyos sa mga taong makasalanan, hali kayo! Gaano mang kalaki ang iyong pagkakasala, ay sabi ng ating Panginoon, gagawin kong malinis, puti ang iyong pagkakasala. Basta ikaw ay lumapit lang sa Diyos. Salamat po sa Panginoon. Kahit gaano kalaki ang ating pagkakasala, ang ating Diyos, lagi tayong tinatawag ng ating Panginoon. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Tulad po na nangyari kay Jonas, di ba? Doon sa Old Testament. Yung bayang ng Ninibe, ang bayang ng Ninibe po mga kapatid ay isang hindi, katulad natin. Hindi siya bayan ng Israel. Pero sinabi nga si Jonas, pumunta ka doon sa bayan ng Ninibe upang ipahayag mo ang aking salita. Upang sa ganon, sila ay maligtas din tulad mo. Sila ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan tulad mo. Mahal na mahal ng Diyos ang bayan ng Ninibe. Kahit sila ay hintil o mga masama o may ibang Diyos, mahal pa rin sila ng ating Diyos. Tulad ng sinasabi kay Pastor Alan, pumunta ka doon sa barangay Aroma, Building 30. Building 13. Pumunta ka doon. 30. Building 30. Pumunta ka doon at ipahayag mo ang aking salita sapagkat ang mga tao din doon ay mahal na mahal ko rin tulad mo. Praise God. Amen. Palakpakan po ng ating Diyos. Kaya ang pag-ibig ng Diyos walang pinipili, mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Yun nga lang, kailangan tayong sumunod sa kanyang panawagan. Pag sinabi ng ating Diyos, hali kayo, lapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Sapagkat tayo din ang unang-unang magbe-benefits sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya salamat po sa pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Tayo po ay nakalapit sa Panginoon at ang unang-unang ginawa ng ating Diyos, yung ating buhay ay binago ng ating Diyos. Weekendo natin, wala po tayong magagawa kung ang Diyos ay hiwalay sa atin. At salamat po sa Panginoon at tayo po ay lumapit sa Panginoon. At sana ang lahat ng tao dito ay pumunta sa Panginoon at makinig ng inyong salita upang magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi peke. Kasalamat po. Pangalawa, paano po tayo nagkaroon ng buhay ng walang hanggan? Ang sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay may ebidensya. Kaya ang sabi una, sa pag-ibig at pangalawa, kanyang ibinigay o inialay ang kanyang anak. Sinong anak? Si Jesus. Para ano? Para tayo ay maligtas. Tayo ay mapatawad sa kanyang kamatayan doon sa krus. Pangalawa ay inialay o inihandog ang kordero. John 1:29, ang kordero ng Diyos ay si Kristo mismo. Kanyang inialay upang ang dugo nito, Efeso 1:7, ang dugo ni Kristo ang siyang pantubos sa ating mga kasalanan. Salamat po sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Napakabuti ang pag-ibig ng ating Diyos. Kita mo yung pag-ibig niya, hindi lang salita, may gawa ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sinabi nga, mahal niya ang tao, kaya kanyang ginawa, ay kanyang inialay. Yung kanyang anak. Kaya nga sabi ko lagi, di ba lahat tayo
Lahat balikan tayo, may anak na. Yes. Sabi ko nga kaya mo ba, Brother Nizer, yung anak mo, iaalay mo sa walang kwentang tao? Di ba? Inalagaan mo? Di ba? Tapos minahal mo, pinalaki mo, tapos iaalay mo lang sa taong walang kwenta. Tama, di ba? Pero ang ating Diyos Ama, ginawa yun. Kahit tayo walang kwenta, dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, ibinigay nga yung kanyang anak. Para ano? Para tayo lang ay mapatawad at maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Di ba napakabuti ng ating Panginoon? Napakabuti ng ating Diyos. Siya ay hindi tumitingin kung gaano kalaki ang iyong pagkakasala. Hindi siya tumitingin. Basta siya ay laging tumatawag sa atin, halika, lapit ka. Laging nananawagan ng ating Diyos. Yung panahon ni Noah, habang bukas, yung pintuan ng arko, si Noah ay laging nananawagan. Halika kayo, magkakaroon ng malaking baha. Kayo ay lumapit at pumasok sa arko ng kaligtasan. Ito ay gawa ng Diyos. Tumatawag si Noah o tumatawag ang Diyos para sila ay maligtas. Dumating ang panahon na sinarado ng Diyos yung pintuan ng arko at dumating na yung malaking baha. Nung dumating yung malaking baha, saka lamang pumapasok yung mga tao pero sarado na yung pintuan. Diba? Kaya hanggat bukas ang pintuan ng kaligtasan, tayo na ay pumasok, tayo na ay lumapit sa Panginoon sapagkat binayaran na ng Diyos. Efeso 1:7, tayo ay tinubos ng kanyang dugo. Tayo ay malaya na. Hebreo 9:22, kung walang dugo na dumanak, hindi tayo magiging malinis o mapapatawad sa harapan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Wala po tayong ginawa, di ba? Wala tayong ginawa. Kaya sabi nga, Efeso 2:8, sa biyaya. Anong biyaya? Yung kanyang anak na si Jesus na namatay sa krus. Yun ang biyaya na binigay ng pag-ibig ng ating Diyos. Kaya huwag natin sayangin. Huwag natin sayangin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang biyaya sa atin. Kung tayo ay wala pa sa Panginoon, tayo ay lumapit na sa Diyos habang nakabukas ang pintuan ng kaligtasan. Tayo ay makinig ng kanyang salita sapagkat Roma 10:17, doon nagmumula ang ating pananampalataya sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Pangatlo, last, paano po tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Number 1, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Number 2, dahil kay Jesus na inialay o kordero ng Diyos Ama upang ang kanyang dugo ay mapatawad tayo at tayo ay malinis. And number 3, ang sabi ng talata, John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa Diyos o kay Jesus ay hindi mapapahamak sa impyerno. Bagkus magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ng ating Diyos. Pangatlo, dapat ang lahat ng tao ay sumampalataya kay Jesus. Sapagkat si Jesus lang, Acts 4:11-12, sa kanya lamang makikita o matatagpuan ang kaligtasan na ating hinahanap sa mundong ito. Walang ibang pangalan. Kaya dapat tayo ay sumampalataya kay Jesus sapagkat ang pangalang Jesus ay makapangyarihan.
Ang pangalang Jesus, ito po yung ating access, ito yung ating ticket, ito yung ating passes para tayo ay makapunta doon sa paraiso o doon sa sinasabing ikatlong langit. Napakabuti ng ating Diyos. Anong sabi niya doon sa nakapako? Ngayon din, dahil ikaw ay sumasampalataya sa akin, ngayon din, ikaw ay aking isasama sa paraiso. Palakpakan po natin ng ating Diyos. Gawin mo, sinabihan ka ng Panginoon. Nung ikaw ay simula na sumampalataya kay Jesus, ang sabi niya, ngayon din, isasama na kita sa paraiso. Hindi bukas, hindi makalawa. Ngayon din, buhay ka pa. Ngayon din, kasama ka na sa paraiso. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Napakasarap yung pangako ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga ni Pablo, hindi masasayang ang lahat ng ating ginagawa sa Panginoon. Sapagkat ang kanyang pangako, ngayon din, ay kasama na tayo sa paraiso. Ay sabi ni Pablo, ang mundong ito ay ating pansamantalang tirahan lamang. Amen. Pansamantala lang ito. Ang ating tunay na tirahan ay doon sa paraiso o ikatlong langit. Napakabuti ng ating Diyos. Kaya ano ang sabi? Kailangan lamang tayong sumampalataya kay Jesus. Tayo ay manalig kay Jesus. Tayo ay sumunod kay Jesus. Tayo ay lumapit kay Jesus. Tayo ay magpurit sumamba kay Jesus upang tayo ay hindi maparusahan sa impyerno. Bagkus tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Napakabuti mo, Diyos. Iyan po yung tatlong mahalaga na ating dapat malaman kung paano po tayo iniligtas o nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Una, sa pag-ibig ng ating Diyos. Pangalawa, dahil inialay niya ang kanyang anak o kordero. And pangatlo, dahil tayo ay lumapit sa Panginoon. Dahil tayo ay sumampalatayang tunay kay Jesus. Tayo manalangin sa Diyos, tayo yumuko. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Napakabuti mo sa amin. Wala kang katulad. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na dalisay. Salamat kay Jesus na iyong inialay ang kanyang dugo, ang dahilan kung bakit kami, O Diyos, ay iyong napatawad. Kung bakit kami, O Diyos, ay iyong nalinis sa aming mga pagkakasala. At salamat sa Roma 10:17, sa aming pakikinig ng iyong salita, kami po ay nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus. At kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus, ngayon din ay isasama na kita sa paraiso. Salamat po sa mga pangakong ito. Salamat sa iyong salita. Salamat po sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga tao nga nasa labas na nakinig ng iyong salita. Ang iyong salita ay makapangyarihan at ang iyong salita ang siyang maglilinis sa aming mga pagkakasala. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Praise God. Purihin po ating Panginoon. So, purihin ng Diyos. Napakinggan ba natin ang salita ng Panginoon? Amen. Napagpala po ba tayo? Amen. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po yung nagbibigay sa atin ng guide para makasunod po tayo sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya, so patuloy po kami nag-welcome po sa lahat ng tao sa lugar pong ito, sapagkat totoo po ang pangako ng Diyos na ang bawat naglilingkod po sa Diyos ay may buhay na walang hanggan. And then, may mansion pong inihanda ang Diyos, may bahay na inihanda ang Diyos sa mga taong naglilingkod po sa Diyos. Ang bahay po natin ito ay nasa langit. No, sabi ni Jesus Christ, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Ama, at manalig din kayo sa akin, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ako'y paroroon
at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag ipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan. So doon po may mention, no? Na inihanda ang Diyos kung bakit kami naglilingkod sa Panginoon dahil gusto namin magkaroon ng magandang tahanan. Magandang tahanan at ang daanan doon ay lantay ginto. No? Sabi sa Biblia, ang lansangan ay lantay ginto. So dadaanan natin mga ginto doon. Pero kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, dalawang patutuhan ng tao, langit at impyerno. No? Pag wala ka, hindi ka naglilingkod sa Diyos, pumanaw ka sa mundong ito, ay tiyak impyerno abutin mo. Pero kapag naglilingkod ka sa Panginoon, pumanaw ka sa mundong ito, ang sabi sa Biblia, lilipat lang tayo doon sa panibagong buhay. Buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay natin sa mundo ito ay pansamantala lang. Alam mo kung ilang taong ka lang mabubuhay sa mundong ito? 120 years lang. No, sabi sa Biblia, sa payag, ay sa Genesis chapter 6, verse 3, hindi ko nang pahintulutan na mabuhay na matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig na ito. So, hindi na lalampas ang ating buhay ng 120 taon. Mabuti kung umabot ka pa ng 120 taon. Minsan, hindi na umabot. 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, 80 years, 90 years, 100 years. O mapalit ka kung umabot ka ng 100 years. Pero ang pangako sa atin ng Diyos ay magandang buhay. Ang kailangan lang natin, maglingkod lang po tayo sa Panginoon. Kaya patuloy po kami naganyaya po sa inyo tuwing linggo po. Sa lugar po ito, nagsisimula po tayo ng 2 o'clock hanggang alas 4. Ang layunin doon para magkaroon ka ng bahay sa langit. Di ba? Kapag mayroong pabahay, di ba? Pag mayroong pabahay, kailangan mo umati ng ano? Seminar. Umati ng mga meeting. Pag hindi ka umati sa mga meeting, may bahay ka ba pagdating ng lipatan? Wala. Ganon din sa Diyos. Kapag hindi ka umati sa gawain ng Diyos, pagdating ng lipatan, wala kang bahay. No? Kaya kami ay patuloy na nag-anyaya po sa inyo kung gusto niyo po magkaroon ng bahay sa langit, nandito po ang gawain ng Diyos. Sa pamamagitan po namin, kasi kami mga lingkod lamang ng Diyos. Darating ang araw, kukunin kami ng Diyos, wala na mag-guide na po sa inyo. Sapagkat di malang po ang lingkod ng Diyos, apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Kapag nawala ang limang ito, wala nang gawain ang Diyos. Kaya purihin ng Diyos, hanggat nandito pa ang limang ito, ay lagi po kami nag-anyaya po sa inyo para mapasa inyo ang pangako ng Diyos, mapasa atin ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Okay? So announcement po, bukas ang ating pong gawain, kala chairman po sa office, meron tayong Bible study doon. Ang ating Bible study ay nagsisimula ng alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. So isang oras lamang. At sa Hapilan, meron tayong Sunday service doon. Nagsisimula ang ating service sa Hapilan, doon sa Plaza Court ng Hapilan. Nagsisimula tayo doon ng alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali. And then pagdating ng hapon, linggo, sa lugar nito, nagsisimula po ang ating panambahan ng 2 o'clock at natatapos tayo ng 4 o'clock. No? So, sana po ay patuloy po tayong dumalo. Hanggat buhay po ang tao, hindi natatapos po ang linggo. Amen po ba? Amen. Matatapos lang ang linggo kapag namatay na po tayo. Ay lahat ay tumayo, umabit po tayo ng give thanks para sa ating Panginoon. Hallelujah. At pagkatapos ng awitin, si Pastor Wally ang benediction sa closing prayer. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son. Let's give thanks for
Lord, salamat sa iyo sa araw na ito. May buong sa papuri. Sa magandang mensahe na narinig na. Salamat din sa aming bawat sa inyo na nakikinig sa bahay sa ating tahanan. Sana po ipagpalaan din po kayo sa aming bagay ito. At pag may karamdaman, Lord, ikaw po magpagaling. Sa nahihirapan ang puso ng kanyang kabiguan sa buhay, ikaw po sa kahit sa mga trabaho. Bigyan mo po sila ng trabaho. Sa nakahiga po, Lord, pagalingin mo sila. Salamat din po sa iyong salita na binigay mo sa amin sa araw na ito. At salamat din po kami sa bawat isa sa amin. Nandito ngayon, Lord, pa po ang pagbigay kalakasan sa bawat isa. Ito ang aming samot dalaring sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Yes, tayo po ay tulad ng mga agila. Tayo ay ilipat sa Panginoon. Hallelujah! Kaya tayo ay ilipat. Ipag tayo sa Diyos. Di mapapagod ating mga patpat. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Ito mga agila, katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating pagkapagpag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na! Halika na! Tumayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na! At magdala kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon. Ito ang panahon na puso ang magbaslay. Ito ang panahon babalik loob. Kanino? Sama-sama na magapoy sa kanan niya. Ang gawa ng diablo ay tutukin niya. Halika na! Halika na! Lumayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na! At magdala kalakasan. Halika na! Halika na! Lumayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na! At magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan! Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan! Kalakasan sa presensya niya. Purihin po ang Diyos. Praise God. Parang commission tayo. Praise God. Kosher, di ba? Sa Panginoon eh, parang kosher talaga eh. Kala 50 tayo, hindi lang 5 lang tayo. Ayun, Greg. Ang dami natin, alam mo ba? Gigibay natin ng